And just in the middle of the night, he come to my room and have with me. Ayan, have with me with a knife. Pagpalagay nating totoo, ginahasa ka. Di dapat, nung nakaalis ka na, umalis ka na. Di ba? Then, and you cannot run away. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Yun. Ito. Maganda yung sinabi ngayon ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, nung nasa Davao po kami, nung sa kalagitnaan ng siege, ay nagkaroon po kami ng meeting kay PRRD. At yan naman po ay documented. Nilabas pa nga namin yan sa Facebook. Nagkantahan pa nga si PRRD, kasama kami. No? So, na-video naman namin yan. Ito po nung kalagitnaan, nasa Davao kami. Doon mismo kami nag-meet. At syempre, kwentuhan, may mga tanong kami kay PRRD, no? At isa po, doon sa katanungan namin kay PRRD, ako pa nga atang nagtanong nito PRRD, sa tingin mo, Tatay Digong, sa tingin mo, Mayor, sa tingin mo, talagang manggagahasa si Pastor Kibuloy? Ang ganda po ng sagot ni PRRD. Kasi pwede niya sabihin, hindi ako naniniwala. Or, naniniwala ako. Pwedeng ganun Alam mo, sagot ni PRRD, hindi niya kailangan. Hindi niya kailangan. Alam mo kung bakit? Kung gugustuhin lang ni Pastor Kibuloy na magkaroon ng sexual contacts, sa dami niya ng pera, ito po ay hindi ko minamaliit yung mga kababaihan. Pero real talk po, alam naman to ng mga kalalakihan din. Sa dami mong pera, labas-pasok ka sa ibang bansa, nakakapunta ka kung saang-saan na may mga magaganda, mapuputi, matatangkad, mga slim na babae, na mga western. Bakit kailangan mo manggahasa? 'Di ba? Kung gugustuhin ni Pastor Kibuloy, hindi ko sinasabi na ginagawa niya 'yon. Pero ang ganda po nung pagkakasabi ni PRRD. Hindi niya kailangan. 'Di ba? Sino ang nasa matinong kaisipan na merong kakayanan na napakadami ng pera, labas-pasok sa ibang bansa, manggagahasa pa? Pangalawa, ako po naniniwala with all my heart, hindi gagawin yun ni Pastor Kibuloy. Kasi respetado po siya ng mga babae sa loob ng KOJC. At nakikita ko po yun. At isang halimbawa dito, ino-observe ko, I'm a very observant person. Tinitingnan ko kung may respeto ang isang lalaki sa babae. At normal sa usapan ng lalaki ay ang babae. Normal niya, pinag-uusapan niya, pag nagsama-sama ang lalaki, laging kasama sa usapan ng mga babae. Alam mo, sa mga nakita ko mga taga KOJC, wala akong nakitang bastos sa mga kababaihan. Wala akong nakita na sila ay merong masamang pagtingin sa mga kababaihan. Ano pong ibig sabihin nito? Naturuan po ng tama ang mga kalalakihan nila that they should respect women or their women. Hindi po ako naniniwala ng gagahasa si Pastor Kibuloy o ng aapi dahil kitang-kita ko po yung prutas Napaka taas ng respeto ng mga kalalakihan sa babae dyan sa loob ng KOJC. Wala akong nakitang bastos. Kaya po alam mo, ang daling magparatang. 'Di ba?
Alam mo, siguro ang ibang lalaki sa inyo, naging biktima din kayo ng maling pagbibintang ng ibang mga kababaihan. Hindi ko po dinidiin dito ang mga babae. Nirirespeto, marami pong magagandang ugali ang mga kababaihan. Pero madali pong magbintang eh. Di ba? Pwede nga, lagi nang sinasabi ko, pwedeng pagbintangan. Si pastor ang pumatay kay Jose Rizal, si pastor ang pumatay kay Magellan, si pastor ang pumatay kay Ninoy Aquino, siya na ang pumatay kay Marcos, siya lahat. Madali magbintang. Ang tanong, ebidensya. Kasi puro salita ang ebidensya eh. Wala naman silang tinatawag na forensic evidence. Puro salaysay. Napakadali po magbintang. Tingnan nyo pong mabuti ito. Ilan po ang miyembro ng KOJC? Milyon. Milyon. Isa lang ang topakin dyan. Dahil hindi napapansin, hindi nabibigyan ng priority, sa tingin niya ay dapat sikat siya, sa tingin niya dapat siya ang entitled. Ang hirap po. Subukan nyo humawak ng isang grupo na mayroong 20 na members. Ang hirap ng hawakan. Lalo't na may kanya-kanyang ulo, may kanya-kanyang pride. How much more? Yung milyon ang hahawakan mo. Isa lang ang topakin dyan. Isa lang ang lagyan dyan para sirain si Pastor Kibuloy. Isa lang ang nangangailangan ng pera dyan para bintangan si Pastor Kibuloy. Isa lang ang lagyan ng kaso dyan sa mga members na yan. At tatakutin, kakasuhan kita pag hindi mo ididiin si Pastor Kibuloy. Tapos na. Ituturo na si Pastor Kibuloy. Nakikita nyo naman nangyayari ngayon eh. Ang daming dinidiin. Basta dikit sa Duterte. Nakikita nyo naman ngayon, di ba? So sa dami ng members, hindi mo talaga makokontrol yan. Ang tanong, bakit yun dyan pinag-uusapan sa Senado? Bakit hindi dalin sa korte? Kaya nga sinasabi ni Pastor Kibuloy handa siya humarap sa korte. Sasagutin niya lahat yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo na tatayo sa korte? O yung ebidensya nyo para lang sa korte ni Ontiveros? Diyan lang tatayo sa korte ni Ontiveros. Hinarap din si Kibuloy ng isa sa mga orihinal na miyembro ng KOJC, si Teresita Valdehueza, na nagsabing nakaranas siya ng ilang ulit na sexual abuse noong dekada 90. It was always Dekada 90 ka pa, nagkaroon ng sexual abuse. Ngayon ka nagre-reklamo. Ang dami mong panahon, ating. Naman, sa kakayanan ni Pastor, I'm not disrespecting you. Pero sa kakayanan ni Pastor naman, ang dami niyang makukuhang babae naman. Bakit ngayon ka lang rumereklamo? Bakit hindi mo sampahan sa korte? Kung sa tingin mo talagang ginawa yan ni Pastor, patayuin mo yung ebidensya sa korte. Huwag dyan. Sa trial by publicity na ginagawa ng Senado ni Senator Ontiveros. Di ba? Parang entitled lang tong mga ito eh. Di ba kayo nagtataka? Ang daming naglalabasan dati ng problema. Naglalabasan ngayong panahon ni Tambaloslos. Kailan lang ba nagsimula ito? Bibigyan ko kayo ng historya. Paano ba nagsimula itong nagkaroon sila ng reklamo kay Pastor Kibuloy? Wala naman lahat yan eh. Baka hindi nyo po naaalala. Nagkaroon lang na may sinabing iba hindi nagustuhan ng Kamara, sinabi ni Ka Eric tungkol sa budget. At nagtatanong lang naman si Ka Eric. Inimbetahan si Ka Eric at si Doc Lorraine at ang SMNI. Ang sunod nun, pinagbintangan na si Pastor. Naghalukay na ng kaso. After nun, nakatuon na sila kay Pastor Kibuloy. Pinatawag na ni Ontiveros. Nakita niyo po yung sirkulasyon? Lahat ng ito dahil sa circus ni Tambaloslos at ni Ontiveros. Yun lang yun eh. Nagsimula lang sa isang tanong ni Ka Eric. Pinatawag na SMNI. So madaling salita, lumalabas po kung iisipin yung mabuti, binutasan lang si Ka Eric para maimbita sa Senado. Ka-questionin ng SMNI. Pero the real target is Pastor Kibuloy. Mainit talaga sila. I mean, isipin nyo, pinag-inuitan ng KOJC, ilang pulis ang dinala doon. Samantalang kalat
ang mga droga sa Pilipinas ngayon? Kalat ang mga rebelde. Nag-focus kayo, nagdala kayo ng 5,000 pulis diyan sa Davao sa KOJC. Talagang pinag-iinitan. Katulad ngayon, anong nangyayari sa Bicol? Ang daming baha. Ba't hindi yan puntahan at may pakinabang yung mga pulis yan ang asikasuhin nila? Sabihin, hindi naman trabaho ng pulis. Hindi, mag-rescue kayo doon. Nakagawa nga kayo ng puwersa na 5,000 para makapunta sa KOJC. Hindi kayo ngayon makagawa ng puwersa para iligtas ninyo ang mga nasasalanta ng bagyo? Ano kayo, inutil? Wala kayong gagawin?